Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tupi. Taong 2001, Cebu. Bata pa lang si Tupi, namulat na malapit sa katotohanan ng realidad. Pinanganak na may diferensya sa katawan. Hindi pantay ang mga paa. Kulang ng isa ang daliri at duling ang mga mata. Hindi man siya kagwapuan, hindi rin naman pangit. Pero kung makapanghusga ang mga tao, aakalain mong sila lang ang anak ng Diyos. Hindi nakapasok sa paaralan dahil sa pintuan pa lang sasalubong na ang samot-saring kutya. Ang mga magulang parewara. Ang ama lulong sa pag-inom at pakikipagbasag ulo. Ang ina ay walang pakialam, labas-pasok ng tahanan. Kung minsan, uuwi lang kapag naisip. Nag-iisang anak si Tupi. Walang kaibigan, walang kakampi, walang karamay. Sa kabila ng sitwasyon, may isang bagay na mas pinag-aalala. Ito ay kapag uuwi ang ama na lasing. Siya kasi ang unang hahanapin at wala nang pasabi. Kaliwat kanan na pambubugbog ang gagawin. Umabot sa punto na namanhid sa pananakit ng magulang. Ilang beses na ring hindi naramdaman ang sarili na para bang humihinga pero matagal nang patay ang katawan. Hoy, anak ng liking kawayan. Ang dami mong pasa ngayon ah. Ginawa ka na naman bang punching bag ng tatay mong lasinggero? Sabi kasi sa'yo lumayas ka na eh. Wala ka namang lugar sa inyo at sa barangay na to. Kaya kung pwede, ihatid na lang kita kung saan mo gusto. Ang ibig sabihin ng liking kawayan, ito ay Cebuanong pananalita, anak ng biyak na kawayan. Ang nagsalita ay si Tonyo. Ang binatang kaedad niya lang pero puno ng kahambugan sa katawan. Wala itong ibang ginawa kung hindi pagdiskitahan si Tupi. Kasama nito ang mga barkada na sumusunod lang sa utos. Isasarado na sana ni Tupi ang pintuan nang bigla itong nabalibag. Puwersahang hinatak ng mga ulupong. Wala naman silang takot. Kahit nasa loob ng bahay ang binata ay papasukin para gulpihin. Tunyo ano? Upakan ka na ba? Kanina pa ako nang gigigil sa mukha ng inutil na yan eh. Nagtatanong ka pa, sige na upakan nyo na. Yung tama lang ah, yung pwede pa nating mabugbog bukas. Sa abiso ni Tonyo, sinimula ng mga barkada ang panggugulpi. Hindi naman lumaban si Tupi. Hinayaan ang mga ito. Alipustahin siya hanggang sa magsawa. Natigilan ang mga ito nang dumating si Nanay Amanda. Pero sa halip na magalit, sinulyapan lang sila. Dumiretso sa kwarto at kinuha ang mga gamit at muling umalis. Sanay na si Tupi sa ganitong sitwasyon. Pero sa bawat pagkakataon hindi maiwasang masaktan. Napapatanong kung totoong anak siya ng magulang. Sa halip na ipagtanggol sa nang aapi, hindi pa ito nangingialam na para bang hinahayaan lamang sila. Nang magsunod-sunod ang kaganapan, naglaya si Tupi. Sumilong sa abandonadong bahay sa dulo ng sitio. Sa hindi inaasahan natuklasan ang lihim na gawain ng ina. Sa tagong silid na silip ang ginagawa. Kulam. Kasalukuyang nagre-ritual. Umuusal ng salita habang tinutusok ng pako ang partikular na bahagi ng manikang hawak. Hindi maintindihan kung paanong humantong ang ina sa ganitong gawain. Pero habang nanonood, nakaisip ng ideya. Hindi lingid sa kaalaman ng binata ang kulam. Sa lugar nila talamak ang ganitong usapin. Kaso nga lang, ito ang unang beses na nakakita ng aktwal at ina pa ang nagriritual. Pagkatapos ng ina, dali-daling pumuslit. Sumakto ang pagkakataon dahil umalis ito. Pinasadahan ng tingin ang mga gamit. Pumasok sa isipan na pasukin ng larangan.
makakaganti sa mga taong umaalipusta. Ito ang gustong gawin ng binata. Sa tuwing aalis ang ina pagkatapos ng ritual, siya naman ang hahalili. Mag-isang mag-aaral, sinasaulo ang mga orasyon at proseso. Lumipas ang panahon, unti-unting natutunan ang bawat takbang. Para magkaideya sa nangyayari sa biktima, pinupuntahan ng binata. Naririnig sa ritual ang pangalan at dahil kilala ang iilan, madali niyang natutunto ng lugar. Karpintero ang isa sa biktima. Tamang-tama ang pagkakataon ng mapuntahan. Nagsisimula na ang epekto. Kinukumpuni ang tahanan at sa hindi inaasahan tumaob ang pako sa tagiliran. Anumang hugot lalo pang lumalalim. Marami ng dugo ang nawala. Nanghihina, kung kaya't nagtawag ng sasakyan para dalhin sa ospital. Kaso nga lang hindi na ito inabutan. Pagkarga pa lang ng sasakyan, nalagutan na ng hininga. Nagtungo sa isa pang biktima. Pambababae ang kaso kung kaya't naisip ng asawa na kulamin pareho. Sa labas pa lang maririnig na ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa kondisyon. Nawala sa sarili ang kalaguyo. Nilagnat ng ilang araw, naumantong sa punto na nasiraan ng bait. Ang asawang lalaki naman, umiinda ng walang lunas na karamdaman. Wala nang pakialam ang asawang babae, hinayaang nakaratay sa banig. Ngayon ay naghihingalo. Nakakuha ng pagkakataong masilip ang kalagayan. Sobrang lala. Akalain mong kalansay na lamang dahil butot balat. Dumaan ng maghapon na nasaksiyan ni Tope ang parusang pinataw ng kulam. Sa ideya pa lang na nagagamit ito laban sa mga taong umaape sa kanya, hindi na makapag-intay na gawin ang proseso. Binilisan ng lakad para sumubok, kaso masyadong mapang-asar ang pagkakataon. Pumalibot naman ang grupo ni Tonyo. Nakangisi. Sa tingin palang halata ng may gagawin at katulad ng inasahan. Walang salita. Rekta sa panggugulpi. Binuhos sa kanya ang galit na wala naman siyang kinalaman. Toby ka nga. Ang langya mong kumilos. Ako naman ang susuntok. Hawakan nyo ng mabuti. Tikman mo ang kalupitan ko, Tope. Parang ngayon pa lang ako makakasuntok sa iyo ah. Napasigaw matapos matanggap ang sunod-sunod na atake. Pinuruhan siya sa muka. Nahihilo at lumabo ang paningin. Bumagsak siya, pero patuloy pa rin ang panggugulpi. Kinawawa ng kinawawa. Kung hindi lang dumaan ang magsasaka na sumita sa grupo, malamang katapusan na ng binata. Mga buwisit na to, hindi na naawa. Walang kalaban-laban tapos binubugbog niya. Kung humanap kaya kayo ng katapat niya. Kung sino pa ang may hina, siya ang inaapi. Sa susunod na makita ko kayo, ipapakagat ko kayo sa aso. O iya, uminom ko muna ng tubig para kahit papano makabawi ka ng lakas. Halika, sumandal ka rito. Kukuha muna ako ng mga dahon na para agapan ang sugat mo. Sandali lang. Hinayaan ni Tope ang matanda. Habang ginagamot siya nito, naglalaro sa isip ang ideya ng kulam. Pagkatapos makabawi ng lakas, inalalayan siya ng matanda pero hanggang sa daanan lamang nagpatid. Ayaw malaman kung saan nanunuluyan para kahit papano maprotektahan ang sekreto ng kulam. Maingat na pumasok sa tagong silid. Wala ang ina, kung kaya't minabuting simulan ang ritual. Sinunod ang madalas na napapanood. Sinindihan ng mga kandila. Kumuha ng manika. Tinalian ng hibla ng buhok ang leeg at saka winisika ng langis. Sinimulan ang pagbigkas ng orasyon habang sinusugatan ng balisong ang manika. Gigil na gigil, hindi na malayang tinadtad ang kamay. Maya-maya pa ay tinapos din. Makakahinga na sana pero natakot nang makita ang ina.
Masama ang titig. Lumapit sabay sampal. Sino nagsabi sa iyong pakialaman mo yan? Na pwede mong gamitin ang karunungang ito para magpahamak ng tao? Sino ang kinulam mo? Sumagot ka! Wika ni Nanay Lolita habang patuloy siyang sinasampal. Nang mapuno ang binata, wala sa sariling tinulak ang ina. Gusto kong gumanti sa kanila. Gusto kong ipamukha na hindi ako mahina. Pinagdidiskita nila ako dahil sa mata nila mahina ako eh. Isang inutil. Walang kwenta. Nung nalaman ko ang ginagawa niyong kulab, palihim kong inaral dahil gusto kong gumanti. Hindi man ako nakakalaban sa pisikal, idadaan ko sa bagay na hinding-hindi nila matatakasan. Malakas sa sampal ang muling dumapos sa pisngi. Sumiksik sa sulok ang binata. Umiyak habang nakayuko. Alam mo ba kung gaano kasama ang gawain ito? Hindi lang kaluluwa mo ang masusunog sa impyerno, kundi buong pagkatao mo. Bibigyan kita ng pagkakataong isalba ang sarili. Tumigil ka at huwag na huwag mangingialam sa ganitong bagay. Hindi. Ayoko. Ngayong natutunan ko na ang kulab, hindi na ako bibitiw pa. Pangangatawanan ko ang lahat ng ito. Kukulamin ko hanggang sa magbayad ang mga taong umapi sa akin. Hindi ko napapakawalan ang bagay na magpuprotekta sa akin laban sa kanila. Pati ako kukulamin mo rin ba? Wala akong pakialam sa iyo simulat sa pool. Kapag ginugulpi ka kahit nakikita ko hindi ako nangingialam. Hinahayaan ko ang mga tao na apihin ka. Kung ganun ako rin kukulamin mo. Yung tatay mong magaling kukulamin mo rin ba? Natigilan si Tupi. Hindi na sana naaabot sa ganito ang usapan. Aminado siyang galit sa mga magulang. Subalit hindi pumasok sa isip na isali sa pagiganti. Hindi nakapagsalita. Ang ina naman ay dali-daling niligpit ang kagamitan at umalis. Sinubukan niyang humabol. Nakiusap na pahiramin ang gamit. Nagsisimula pa lang at ayaw maudlot ang plano. Pero tumanggi ang ina. Ayaw siyang ipasok sa mundo kung saan binabalot ng kasamaan. Teka sandali ho, bakit kayo pwede? Para lang ba sa babae ang ganitong usapan? Para lang ba sa katulad nyo? Bakit kayo pwede tapos ako hindi? Wala kang alam sa ginagawa ko. Ang mabuti pa, huwag na magmatigas ng ulo. Kung gusto mong gumante sa kanila, magpalakas ka ng pangangatawan. Labanan mo sila ng patas. Kung susuntok ka, suntukin mo. Kung bubugbugin ka, bugbugin mo. Kung niyurakan ka, yurakan mo. Patas na laban. Pero hindi naman masama gumamit ng mabilis sa paraan. Nay, kulam ang alam kong ilaban sa kanila. Huwag niyo namang ipagkait sa akin ang pagkakataon na makaganti. Ito lang ang ipapakiusap ko sa inyo. Nawalan ng pag-asa ang binata matapos umalis ng ina. Hindi ito nakinig. Naiwan siyang umiiyak sa tabi. Maya-maya pa tumahan ng marinig ang boses ni Mang Rogelio, ang matanda na tumulong sa kanya. Kung hindi ka matutulungan ng ina mo, hayaan mong ako ang gumawa ng bagay na yan. Tama ka. Hindi masamang gumamit ng mabilis sa pamamaraan. Hindi ko sila lalabanan ng patas kung lakas ng katawan ng pag-uusapan. Iho, kung gusto mo ng mga gamit, ako na mismo ang magdadala ng mga ito sa iyo. Kailan ba ang susunod mong ritual? Teka sandali ho. May mga gamit po kayo sa kulam. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Sino po ba kayo? Isipin mo na lang na isa kong biyaya para sa iyo. Ano? Tatanggihan mo ba ang alok ko o hindi? Matapos timbangin ang mga bagay-bagay, sumama si Tope sa matanda. Namangha sa mga kagamitan. Kumpleto mula sa mga kandila hanggang sa libro na iba't ibang orasyon at dasal ang laman. Wala ring bahagi ng dingding
na hindi sinulatan at inukita ng mga simbolo. Mga bungo, kandilang itim, langis sa mga garapon, at lagayan na puno ng itim at gintong buhok. Pinakilala ni Mang Rogelio ang bawat gamit at dito nalaman ang pinakasangkap sa kulam ay orasyon, pangalan ng biktima, langis. Isama pa dito ang sekreto niyang pamamaraan, ang buhok ng tikbalang. Teka sandali lang, bakit may buhok ng tikbalang? Akala ko, normal na buhok ng tao, bakit may ganyan? Para saan po yan? Nakadepende yon sa gabay na nilalang. Sa akin kasi tikbalang kaya buhok ang gamit ko. Ganyan din naman sa nanay mo. Akala ko pa naman alam mo na. Teka, magkakilala po kayo ni nanay? Magkasama po ba kayo? Hindi. Pero kilala ko ang taong nagturo sa kanya ng kulam. Ang yumao kong kapatid. Sa kanya naipamana ang mga gamit. Hindi na kasi pwede sa akin dahil nasa larangan ako. Ano? Ayos na ba sa iyong kwartong to? Sabihin mo sa akin kung ano pa ang kulang ibibigay ko. Teka, sandali lang po. Bakit nyo ba ginagawa ang bagay na to? Wala naman kayong makukuha sa akin pero tinutulungan nyo ko. Iho, hindi ito tungkol sa kung ano ang ibabalik. Tungkol ito para sa taong interesado sa larangan. Dito ka na rin titira. Ito ang magiging kwarto mo. Yung kabila naman tulugan. Huwag mong limitahan ang pagkilos dahil sa tahanang ito, walang huhusga sa'yo. Hindi mo rin ako madalas makikita kaya ituring mo itong bahay mo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tupe ang halaga. Napukaw ang damdamin. Sa kabila ng itsura, nakatagpo ng tanggap kung sino man siya bilang siya. Kagaya ng sinabi ni Mang Rogelio, madalas ang pag-alis ng bahay. Ito ang pagkakataon ng binata para gawin muli ang ritual. Pareho ang proseso, pero para kay Abner naman ang kulam. Pagkatapos ito sinadya ang tahanan ni Tonyo. Nang makita ang paghihirap, hindi maitago ang tawa. Kaagad ding umayos para hindi mahalata. Hoy, anong ginagawa mo dito? Sino ka para pagtawanan ako, ha? Umakyat ka pa talaga sa bakod. May armas ang tatay ko. Kapag nakita ka, iisiping magnanakaw sabay baril. Gusto mo yatang mamatay ngayon eh. Hindi pinakinggan ng binata ang banta. Nakatingin lamang sa kalagayan ni Tonyo. Hindi na rin pantay ang mga paa nito matapos operahan. Nakaupo sa wheelchair hanggang pagsasalita na lamang ang magagawa. Sa tingin mo ba aksidente ang nangyari sa'yo? Paano kung karma yan sa lahat ng ginawa mo sa akin? Ano? Ako kakarmahin dahil sa'yo? Baliw ka ba? Kahit patayin pa kita, hindi ako kakarmahin. Pwede ba umalis ka na bago pa kita masaktan? At bakit? Sa kalagayan mong yan may magagawa ka ba? Ni hindi ka na nga makatayo eh. Yung kamay mo, duda ako magagamit mo pa yan. Teka, ano bang alam mo sa nangyayari sa akin? Naaksidente ako habang tumutulong sa pag-aayos ng sasakyan. Huwag ka magbagaling na parang may nalalaman ka. Gusto mo walaan ko mangyayari sa'yo sa mga susunod na araw? Siguradong paglalamayan ka na. Nagbago ang reaksyon ni Tonyo. Pero maya-maya pa ay tumawa. Pinagbabato ng mga bagay na mandadampot. Ngumisi lang si Tupe. Umalis matapos makontento sa nakikita. Sunod na binisita si Abner. Kanina pa kinulam, pero dahan-dahan ang umiipekto. Malayo pa lamang maririnig na ang sigaw. Ang pinataw niya, matinding pananakit ng ulo at tiyan. Habang tinatanaw itong naghihirap, hindi maiwasang humagalpak ng kakatawa. Sa paghihirap ng mga taong umaapi sa kanya, nagdudulot ng kaginhawaan. Kaso nga lang, naudlot ng masipat ang ina. Lumapit ito at diretso siyang sinampal. Hindi tinigilan hanggat walang umaagos sa dugo. Hindi lumaban ang binata. Hinayaan ang ina
hanggang sa mamanhid ang kamay kakasampal. Hindi porket sinaktan ka ng mga tao, may karapatan ka ng gumante gamit ang dahas. Kagaya ng sinabi ko, lumaban ka ng patas. Kung sinuntok ka, suntukin mo. Ang sabi ni Mang Rogelio, tama ang ginawa ko. Hindi sa lahat ng pagkakataon makakalaban ng patas. Minsan kailangan ding gumamit ng ibang paraan. Wala na po akong pakialam kung hindi kayo sang-ayon. Etong Rogelio ba ang nagbigay ng mga gamit sa'yo? Nagtiwala ka naman kagad. Hindi mo lang ba tinanong kung sino ang taong yon? Siya ang taong naniwala sa akin. Siya ang taong nagparamdam sa akin na kahit ganito ko, mahalaga pa rin. Kayo, anong ginawa nyo? Imbis na tulungan ako, imbis na ipagtanggol, hinayaan nyo ako magdusa. Nanonood pa nga kayo eh. Hindi ko alam kung paano nyong natim na tignan ako nasasaktan. Oo, nabuhay kayo sa hirap, pero hindi na ito tungkol sa pagiging duka. Wala talaga kayong pakialam sa akin simula pa nung una. Kung wala nga, bakit nyo pa pinili magkaanak? Dinamay nyo pa ako sa sitwasyon na to. O sige, manumbat ka, pero ito ang tandaan mo. Hindi ka na ulit kukulam ng tao. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa inyo pa talaga nang galing ang bagay na yan. Hindi ba mangkukulam tayo? Pare-pareho tayong may taong pineperwisyo. Bakit ako lang ang pinapatigil mo? Mukhang wala ka talagang balak makinig. Sige, tignan na lang natin kung kaya mo ang kabayaran ng kulam. Napakunot ang noo ng binata. Hindi maunawaan kung ano ang sinabi nitong kabayaran ng kulam. Gayunpaman, hindi na inisip at umuwi na sa tahanan ni Mang Rogelio. Naabutan ang matanda na kumakanta habang naggigitara. Sa harapan nito, nakalatag ang mga pagkain na ayon sa kanya handog ng mga tao. Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng kaalaman sa kulam, sa kabutihan pa rin siya pumapanig. Dumadayo sa mga sityo para manggamot. Isa ito sa rason kung bakit nagawang pagkatiwalaan kagad ang matanda. Masarap sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. 2 tao ang pinagaling ko gamit ang kakayahan sa tradisyonal na gamutan. Swerte na lang na mayaman kaya biniyayaan ako ng grasya. Halika, kumain tayo. Magpakabusog at magpakasasa sa inumin. Mamahalin ito. Sa kalagayan ng buhay natin, himala na lang kung makakakita pa tayo ng ganitong pagkain. Sa kalagitnaan ng salo-salo, sumagi sa isip ng binata ang sinabi ng ina. Nagdulot ito ng matinding pagtitig kay Mang Rogelio. Inunawa ang bawat kilos. Kaso nga lang kabutihan ang mababakas sa matanda. Winaksi sa isipan, nakipagsabayan sa galaw ng sitwasyon. Nang sumunod na araw, inaral ni Tope ang kulam. Binasa ang gabundok na libreta mula sa kwarto ni Mang Rogelio. Sinubukan pa ang ibang bagay bilang sangkap sa ritual. Hindi siya sinita, kaya nagpatuloy sa munting eksperimento. Nang sumapit ang nakatalagang araw, sinadya muli si Tonyo. Pero bago makarating sa tahanan ay laking gulat dahil humarang kasama ang grupo. Alam ko na kung ano nangyari. Hindi aksidente dahil sa ritual mo. Hindi mo ba naitatanong kung kanino ko nalaman? Nagulat ako, pumunta yung nanay mo dito. Akala ko manggugulo, yung pala gagamutin ako. Siya na rin mismo nagsabi na ikaw ang gumawa ng ritual. Hindi ko alam na kaya mo pala ang ganong bagay. Kaya hindi lumalaban. Nag-aantay ka lang pala ng tamang pagkakataon na gumanti ha. Kanino ka natuto? Yung nanay mo manggagamot tapos ikaw mangkukulam. Hindi ba sa kanya? Naguluhan si Tope kung bakit ganon ang sinabi ni Tonyo. Alam niya ang katotohanan, hindi manggagamot ang ina. O baka naman sinuhulan nyo kaya nagsalita siya. Ganyan naman kayo eh. Pera ang pinapakitang kilos para maisa ng walang laban. Kabisado ko na rin ang galawan nyo kaya hindi ako mauto. Bakit hindi mo nalang tanungin ng nanay mo?
Yun kung mapapatawad ka pa sa ginawa mo. Galit na galit ang nanay mo, Tupi. Kung narinig mo lang kung gaano kalutong ang mga mura niya, kinakaya ka ng nanay mo. Isa kang kampo ng demonyo. Inutil. Salot! Sinuntok ito ni Tupi. Nagkarambola. Pisikalan ang labanan. Kaso nga lang marami ang kasama ni Tonyo. Sa huli siya pa rin itong talo. Hindi lang binugbog, dinuraan, tinapon sa ilog. Mabuti na lamang nariyan si Mang Rogelio na kasalukuyang sinusuri ang iniwang pain. Nagulantang matapos makita siyang inaanod. Madaling nabawi ang lakas matapos gamutin ng matanda. Dito na pag-usapan ang nangyari. Habang tumatagal, iba na ang dating ng salita ni Mang Rogelio. Sa pagkakaunawa, gusto nitong kalabanin ang ina. Kung hindi ako namimingwi, malamang sa dagat ka na hahanapin. Iho, sumusobra na sila. Panahon na para bigatan ng parusa. Kulamin mo sila. May tuturo akong paraan para matuluyan. Isali mo na din si Lolita. Kahit ang nanay mo, hindi na makatarungan ng ginagawa niya. Ina siya. Pero bakit sa ibang tao kumakampi? Sa mga tao na halos patayin ka na. Hindi ba siya nag-iisip? Nagpakilala pang manggagamot. Ano ba talagang balak niya? Manong, naiintindihan ko po kayo. Pero wala sa plano ko na isama si nanay. Ano man po mangyari, nanay ko pa rin siya. Sa grupo ni Tonyo ko may galit. Sila lang po ang gagantihan ko. Iho, naiintindihan din kita. Sino ba naman ang anak na kukulam sa sariling ina, hindi ba? Subalit, hindi ganito ang takbo ng buhay sa lahat ng oras. Minsan kailangan din nating kalabanin kahit ang mga magulang para matuto sila. Hindi lang mga anak ang nagkakamali. Mga magulang din. At sa ginawa niya sa'yo, maling-mali ito. Pero hindi ko kaya na magdusa si nanay. Kahit wala siyang pakialam sa akin, hindi ko maatim na makita siyang nagdurusa ng dahil sa kulam. Manong, wag na lang po nating isama si nanay. Hayaan na po natin siya. Grupo nito niyo ang unahin natin. Patayin natin kagad para hindi na makialam si nanay. Ay nako, tinuruan ka nga ng mabilis ang solusyon, aayawan mo pa. Hindi rin naman kita mapipilit. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa grupo ni Tonyo? Nagbuntong hininga si Tupi. Hindi na kailangan pang sagutin si Mang Rogelio. Nagtungo siya ng silid. Sa pagkakataong ito, pinag-isipang mabuti ng binata ang gagawin. Matapos sumagi ang parusang ipapataw, isinagawa ang ritual. Bawat sambit ng orasyon, bawat hilot sa iba't ibang bahagi ng manika, nanunuot sa laman ng sumpa. Sa kalagitnaan napansin ang kakaibang puwersa. Winaksi na rin dahil nawala pagkalipas ng ilang sandali. Nagpatuloy ang ritual hanggang sa natapos. Dito na siya nakahinga ng mabuti. Nakangiting humarap kay Mang Rogelio kaso nga lang may napansin siya sa reaksyon nito. Yung bang, nagpipigil na ipakita na nasasaktan. Maya-maya pa, may dugong dumausdos sa gilid ng bibig. Nagmamadali ito sa pagpapaalam. Sinundan at dito nakita ang pagdura ng maraming dugo. Napapamura din ito. May binanggit na lalong nagpagulo sa isip ni Tupi. Ayaw niya akong tantanan. Siya naman itong nauna eh. Gumanti lang ako. Napagtanto niya siguro na wala ng kalaban kaya tumatapang siya. Nako, sinasabi ko, hindi mo na mababago ang kaganapan. Natuto na siya at sigurado kung pati ikaw kakalabanin ang sarili mong anak. Nagtago si Tope para hindi makita. Sumunod din kagad kay Mang Rogelio para makiusisa. Kaso nga lang, maingat sa salita ang matanda. Sa huli, nanatili itong palaisipan. Sa paglipas sa mga araw, binisita ni Tope sina Tonyo at Abner. Sa labas pa lang tanaw na ang ina. Kasalukuyang ginagamot ang mga binata
Lumapit siya para makita ang proseso. Pinagpagan ng pumpon ng buhok ang napinsalang bahagi. Paulit-ulit inihipan ng dasal habang dahan-dahan sa paghilot. Ganong proseso lang hanggang sa gumaan ang pakiramdam ng mga pasyente. Maya-maya pa, kinausap ng ama ni Tonyo. Tinalakay ang balak na paghihiganti. Binagsakan ng limpak-nimpak na salapi bilang bayad. Nakita ito ni Tupi kung paanong nagningning ang mga mata ng ina. Hindi niya rin maitago ang takot. Lolita, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam natin na kung kayang gamutin ng kulam, kaya din itong ibalik. Sa inyo na lahat ang perang yan. Igante mo lang ang anak ko at kaibigan niya. Hindi madali ang nangyari. Tignan mo mga bata. Naghihirap sa karamdaman 2 beses na ito. Paano kung susunod mas malala ang mangyari? Ibalik mo ang sumpa sa pesteng mangkukulam na yan. Wala pong problema. Masusunod po ang kagustuhan niyo. Ipapayo ko lang na huwag alisin ang pangontra sa katawan ng mga binata. At kung maaari, huwag munang lalabas ng bahay. Ayos. Madali ka rin palang kausap. Nga pala, sigurado ka bang kakalabanin mo ang sarili mong anak? Hindi makatarungan ang ginawa niya. Anak ko man siya. Walang kapatawaran ang pagkulam niya sa anak niyo. Ako na po ang bahala. Nakita ni Tupi kung paanong binitbit ng ina ang limpak-limpak na salapi. Halos tumakbo pa ito habang pasan ang pinagsidlan. Siya naman ay nagmamadaling bumalik sa tahanan ni Mang Rogelio. Gulong-gulo ang isipan. Hindi mapakali. Wala ring makausap dahil wala sa bahay ang matanda. Maya-maya pa, labag man sa kalooban, sinimulan ang ritual. Nanginginig habang ginagawa. May pag-aalinlangan sa bawat sambit ng pangalan. Hindi lang yun. Mali-mali pa sa pagbigkas ng orasyon. Ilang beses pa umulit bago na ayos. Hinilot ang bawat parte ng manika. Isasabay ang pagbali. Pinuruhan sa binti. Kinarga na rin ng sumpa para mawalan ng boses. Dinaan sa karamdaman ng dila. Pagkatapos nito ay lumagok ng laway. Nakaramdam ng pagsisisi habang nakatitig sa manika. Ilang oras ang lumipas bago naipon ng binata ang lakas. Umuwi ng bahay para masuri ang kalagayan ng ina. Wala ito sa tahanan. Ama ang naabutan na hindi rin makausap dahil sa kalasingan. Hinanap ang ina kaso hindi magilap. Nakasalubong ang kakilala. Ito ang nagsabi kung nasaan. Nakitang naghihirap sa tabi ng daan. Walang tumulong dahil ayaw ng ina. Matapos ituro ang daanan, dali-dali itong pinuntahan pero sa halip na lumapit, pinanood lamang ito sa malayo. Kating-kate ang ina sa dila. Ang binti naman ay biglang naparalisa. Gumagapang na lamang ito para makausad. Nang masipat siya, tuluyang bumigay ang binata. Nagmamadaling lumapit pero biglang sumakit ang ulo. Nang ibalik ang tingin, nagkaroon ng pagbabago. Galit ang naramdaman sa halip na awa. Hindi kontrolado ng binata ang sarili. Napagtanto na lang na sinasampal ang ina. Dinuraan, tinadyakan, tuwang-tuwa habang nananakit. Habang nangyayari ito, sa kabilang banda pilit nilalabanan ni Tupi. Nagtagumpay naman makalipas ang sandali. Pero hindi mamukaan ng ina. Duguan ang muka. Maraming pasa at galos. Nawalan na din ito ng malay. Natatarantang dinala sa bahay ni Mang Rogelio. Sumakto ang pagkakataon dahil naroon ang matanda. Dali-daling sumaklolo nang makitang buhat-buhat ang ina. Ito mismo ang sumuri. Umalalay siya para mapabilis ang proseso ng gamutan. Mabisang gamot ang nilapat. Dahon, mga ugat na pinakuluan. Sinabayan din ito ng orasyon. Nagtataka sa ginagamit na proseso ni Mang Rogelio. Gumamit siya ng libreta na tanging ang mga albularyo ang may alam.
Hindi na masyadong pinansin. Ang sa kanya lang, tuluyang magamot ang ina. Hanggang sa nagsalita si Mang Rogelio. Kilala ko ang pamamaraan dahil ganyan din ang sa akin. Wala akong ibang tinuruan kung hindi ikaw lang. Kaya imposibleng ibang tao ang kumulam. Tama ba? Akala ko ba hindi mo isasama si Lolita sa planong pag-iigante? Bakit umabot tayo sa puntong ito? Ang kalagayan niya, hindi ako sigurado kung magagamot pa. Manong, kailangan po natin siyang mapagaling. Ayoko pong mawala si nanay. Ang nangyari po kasi, narinig ko siya. Kausap yung tatay ni Tonyo. Binayaran siya para ibalik yung kulam sa akin. Natatakot po ako eh. Hindi na nakapag-isip ng mabuti. Bigla ko na lang naisagawa ang ritual. Hindi ko po sinasadya, Manong. Tulungan mo naman ako. Iho, ang may papangako ko lang, gagamutin ko ang nanay mo. Pero hindi ito nangangahulugan na gagaling siya. Malakas ang sumpang pinataw mo na kahit ako ay hirap basagin. Bakit naman kasi yon ang ginawa mo? Pero hindi bale, gagawin ko ang lahat para kontrahin ang sumpa. Ay nako, malaking trabaho to. Baka sa mukha ng matanda ang takot at pag-aalala. Hindi maiwasan ni Tupi na sisihin ang sarili. Nagtungo ng kwarto. Nagwala ng nagwala. Hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Kaso nga lang nangyari na ang nangyari. Lumipas sa mga oras, wala pa ring malay ang ina. Sa kabila ng patuloy na gamutan. Hindi nagpahinga si Mang Rogelio sa kakaulit ng pagsusuri at pag-eeksperimento ng gamot gamit ang mga herbal na halaman. Hindi na kasi tumatalab ang ritual at anumang orasyon kung ipipilit ay lalala ang kalagayan. Ito namang si Tope ay ginawa ang lahat. Hinalungkat ang mga libreta para maghanap ng kasagutan. Maghapon, magdamag na ritual ng ritual. Sinubukang alisin ang sumpang ipinataw sa ina. Kaso imbes na makahanap ng solusyon, lalong naging mahirap ang sitwasyon. Umabot sa punto na sumuko na ang binata. Iyak ng iyak sa tabi ng nakaratay na ina. Tama na ang kakayak, Tupe. Sa totoo lang, walang pagbabago sa kalagayan ng nanay mo. Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin siya nagkakamalay. Ilang ritual na ang sinubukan ko pero nauwi lang sa paglala ng sitwasyon. Huwag ka na ring sumubok dahil baka kung ano pa mangyari. Papalipasin natin ang mga araw. Kapag wala pa rin, doon lang tayo magpapasya. Magpapasya ng ano, Manong? Natatakot na ako. Magiging masakit ito pero kailangan. Hindi natin mapapanatili ang katawan ng tao sa ganitong kalagayan. Kapag bibigay na siya, kailangang i-dispatch siya. Bakit? Mamamatay na ba ang nanay ko? Huwag naman po, Manong. Gawan niyo po ng paraan. Pasensya na, iho. Nakita mo naman na ginawa ko na ang lahat. Mamayang gabi, may isasagawa ako na huling ritual. Kapag hindi pa rin tumalab, mapipilitan tayong mamaalam. Hindi nakaimik ang binata. Nanlumong tumitig sa ina. Pagsapit ng gabi, isinagawa ni Mang Rogelio ang mga sangkap sa ritual. Buhok ng tikbalang, manika, langis, mga ugat ng halaman, at ang nakakapagtaka ay may kutsilyo. Sa tabi lang nakapwesto ang papag na hinigaan ni Nanay Lolita. Gayunpaman sapat ang distansya para maabot ng matanda. Hindi magawang humarap habang sinisimulan ang ritual. Mahabang orasyon ang sinambit. Maya-maya pa nagbago ang enerhiya ng paligid. Yung tipong maging kaluluwa ay mahuhugot. Malakas ang kabog ng dibdib ng binata. Hindi mapakali sa nangyayari, lalo na nang may lumabas na itim na usok. Hindi mawari kung saan nagmula, pero pumapaikot ito sa likuran ni Mang Rogelio. Hindi naging maganda ang kutob.
Dahil sa bawat pagsambit ng pangalan ni Nanay Lolita, unti-unti itong lumalapit sa kinalalagyan. Nagpatuloy ang ritual hanggang umabot sa punto na bumaling ang matanda sa ina. Kinumpas ang kamay habang ang isa ay nakahawak sa kutsilyo. Ang pinaghalong buhok ng tikbalang, langis, ugat ng halaman, direktang binuhos sa walang malay na ina. Maya-maya pa, ilang ulit inihipan ng dasal sabay tuon ng kutsilyo. Hindi pa man lumalapat sa katawan, tinatansya na ni Mang Rogelio sa sandaling akma ng itatarak. Dali-daling pumagit na si Tupi. Sandali lang po. Ang akala ko, ang huling ritual ang magpapagaling kay nanay. Bakit parang ito ang ritual sa pagtapos sa kanya? Manong, bakit parang iba yata ngayon umamin kayo? Ano bang balak niyo sa kanya? Makikita sa muka ni Mang Rogelio ang pagtitimpi. Gayon pa man minabuting sumagot sa marahang boses. Iho, ipapaliwanag ko mamaya. Hayaan mo muna ako matapos para naman malaman natin kung ano ang kakalabasan. Ito naman talaga yun eh. Huling ritual para subukang pagalingin ang nanay mo. Naiiba lang dahil may gagamitin na dahas. Gayon pa man para ito sa ikabubuti. Sige na, tumabi ka muna para matapos na Tupi. Huwag mo kong ginagalit. Ang pinakaayoko sa lahat, iniistorbo ang pagriritual ko. Tumabi si Tupi, pero nakatitig kay Mang Rogelio. Muli itong sumambit ng orasyon. Kumapal ang itim na usok na ngayon nasa uluhan ng ina. Maya-maya pa tumigil ito sa pagsasalita. Tumitig kay Nanay Lolita. Sa sandaling napansin ang pagngiti, otomatikong kumilos para saluhin ng patalim. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Sabihin niyo po sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na ito panggagamot. Hindi na rin napigilan ng matanda. Naglabas ng emosyon. Dito nagkaalaman ng tunay na sadya. Gusto mong malaman? Sana naman handa kang makinig, Tupi. Hindi ka naman ganyan nung pinanganak ka. Ako pa nga nagpaanak sa nanay mo. Ang kaso lang, hindi niya matanggap ang maagang pagbubuntis kaya humantong sa ganito. Ilang ulit siyang lumapit sa akin para ipalaglag ka kaso hindi ko ginawa. Oo, binibigyan ko ng gamot kaya ka may diferensya sa pisikal na anyo. Pero pasalamat ka din, noong nailuwal ka, nagbalak pa ang nanay mo na ipatapon ka. Pero hindi ako pumayag. Ako nagsabing alagaan ka eh. Hayaan kang mabuhay dahil kapag malaki ka na, maaalagaan mo naman ang sarili mo. Kaso iba yata ang nangyari. Nandito na tayo sa sitwasyon na ito. Napangiwi si Tupi. Hindi dahil sa patalim na nakatarak sa kamay, kundi sa katotohanang binulgar ng matanda. Maya-maya pa tumilapon matapos hatakin ng kung sino. Paglingon nagulat sa pagbangon ng ina. Hindi na malayan kung paanong nagising, pero malinaw ang kilos ngayon. Kinakalaban si Mang Rogelio. Batuan ng orasyon ang labanan. Hindi ko alam kung ano ang problema mo. Ilang ulit na kitang tinanong pero wala kang sinasabi. Tapos ngayon, anak ko ang hahatakin mo sa maling gawain. Huwag kang umasa na magtatagumpay ka, Rogelio. Malaki ang respeto ko sa iyo. Pero noon yon. Ngayon purong pagsisisi ang nararamdaman ko. Sising-sisi ako kung bakit sa'yo pa ako lumapit. Oo, gusto kong ipalaglag si Tope pero sa halip iba ang ginawa mo. Hindi pampapalaglag ang pinainom mo, kundi gamot na may kargang kulam, may kargang sumpa. Kung hindi ko lang nalaman mula sa yumao mong kapatid, wala pa akong ideya. Anong problema mo doon? Huwag mong sabihin na may pakialam ka sa bata. Lolita, hindi ba ayaw mo naman kay Tope? Unang araw pa lang na pinagbuntis mo siya. Umiiyak ka pa habang nakikiusap. Kung kinagalit mo ngayon ang pagtuturo ko sa kanya ng kulam, ano naman ang masama doon? Hindi ba? Mangkukulam ka na naman.
Yan nga ang mali dito. Ayaw kong matutunan niya ang bagay na yan dahil hindi siya titigil. Hahanap-hanapin ito ng katawan mo. Hindi lilipas ang panahon na hindi ka gagamit ng ritual. Hindi ko man siya inalagaan ng tama. Ayoko pa ring malagay siya sa sitwasyon kung saan matatawag na kampo ng kadiliman. Aba, palakpakan ng babae yan, ang galing mong manggulo. Ilang taon mong sinaulo yan, ha? Hoy Lolita, huli na ang lahat kahit sabihin mo pa yan. Tignan mo ang binata. Lumaki na walang pagmamahal mula sa mga magulang. Lumaki ng puno ng pagkasuklam. Ano man ang drama mo, hindi ka kakampihan ni Tupi. Napatitig ang binata sa ina na hindi man lang magawang sumulyap sa kanya. Sa nangyaring bulgaran na katotohanan, hindi na alam ni Tupi kung ano ang magiging reaksyon. Nanlumo siya. Napako sa kinakatayuan. Nanonood lamang sa nangyayaring laban. Muling umatake sa isa't isa, si Nanay Lolita at Mang Rogelio. Wala mang pisikal na laban, mababakas pa rin ang pagsugod gamit ang orasyon. Patibayan na lang ng katawan. Sugat dito, sugat doon. Dugo dito, dugo roon. Tilapon sa konkretong bahagi at ang malala pa, nang palitan ni Mang Rogelio ang pamamaraan, gumamit na mga karayom. Sa sariling katawan tinutusok pero si Nanay Lolita ang naaapektuhan. Nakangisi ang matanda habang sumasambit ng orasyon, sabay baon ng karayom sa braso. Lumabas ito sa braso ni Nanay Lolita sa eksaktong bahagi. Sasabayan ito ng pagbulwak ng dugo. Nang magsunod-sunod, akalain mong nailabas na lahat. Nang hina ito, napaluhod sa harapan ng matanda. Sa'yo man iniwan ng kapatid ko ang mga kagamitan. Hindi mo pa rin naman lakas yan. Sayang, hindi ko kayang tapatan ang bagay na yan. Kung namana mo lang, malamang ako pa ang dehado ngayon. Kaso hindi. Ano, ganito na lang papipiliin kita. Susuko ka at magiging akin si Tupi. O lalaban ka, pero papatayin ko kayo pareho. Kasama na ang asawa mong inutil. Pumili ka ng mabuti. Wika ng matanda. Iginuwit pa sa pisngi ni Nanay Lolita ang karayom. Nagmamadali sa pagtabi nang lumapit si Tupi. Manong, lumantad din ang tunay mong kulay. Masama ka. Nay, ayos lang po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Manong, anong ginawa mo sa kanya? Ginawa ko lang ang nararapat. Huwag mo kong sisihin, iho. Gusto ko lang makatulong. Pinapahirapan ng nanay mo ang sarili niya. Ayokong nakakakita ng tao na naghihirap kaya tinulungan ko. Masyado lang matigas ang nanay mo. Kakalabanin pa ako, hindi niya naman kaya. Anak, ang libretang pula, alin man sa orasyon na naroon pwede mong gamitin. Hindi malaman ni Tupi kung ano ang mararamdaman matapos siyang tawaging anak. Gayunpaman, hinarap si Mang Rogelio at hindi na makapaghintay. Inalala ang laman ng libretang pula. Ilang beses niya itong nabasa. Naglalaman ito ng mataas na uri ng orasyon na kayang kontrahin ang anumang dasal. Matapos maalala ang mga salita ay sinimulan ang pag-usal. Kunot noong nakinig ang matanda. Huli na nang mapagtanto. Anumang kontra ng orasyon, hindi na magagawa pa. Hindi nakapagdepensa matapos tumalab ang epekto. Tumabingi ang bibig. Nakalabas ang dila. Mulat na mulat ang mga mata na animoy lalabas na. Nanigas ang mga daliri. Paralisado ang magkabilang binti. Pinulot ng binata ang mga karayom. Walang pasabing sinubulat. Patuloy sa pagbigkas ng orasyon habang nilulunok. Wala siyang naramdaman. Kabaliktaran kay Mang Rogelio. Umagos ang dugo sa bibig nito. Sinundan ang paglabas sa mga karayom na may kasama ng laman. Sunod-sunod hanggang sa bumagsak ang matanda. Sariling pamamaraan mismo ang pumatay sa kanya. Subalit hindi lahat nagmula kay Tupi.
Sinabayan ito ng ritual ni Nanay Lolita na lalo pang nagpalakas ng puwersa. Napasalampak si Tupi. Napatitig sa bangkay ni Mang Rogelio. Naguguluhan ang isipan. Hindi alam kung ano ang uunahin. Mahabang katahimikan ang namayani. Hindi mababasag kung hindi pa nagsalita ang ina. Hindi mo kailangang maawa sa matanda. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung hindi ka sinulsulan na pumasok sa larangan, hindi mo magagawang kulamin si Natonyo na siyang dahilan para umabot tayo sa sitwasyon na ito. Pasensya ka na rin sa ganitong pamamaraan mo nalaman ng katotohanan. Hindi ko ipagkakaila dahil totoo ang lahat ng yon. At kung iniisip mong ikaw ang kumulam sa akin, nagkakamali ka. Hindi gumana ang ritual mo. Si Rogelio mismo ang gumawa nun. At kung iniisip mo rin na bala kong ibalik ang kulam sa'yo, nagkakamali ka. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi na sinumbata ni Tupi ang ina. Naunawaan ang kalagayan nila. 17 anyos nung pinagbuntis siya. Natatakot bumuhay ng anak sa murang edad, lalo pat hindi responsable ang nakabuntis. Kahit sino naman siguro may isip na ipalaglag ang nasa sinapupunan. Swerte siyang nabuhay. Yun nga lang naapektuhan ng sumpa ng kulam. Dito rin napag-alaman na ang kapatid ni Mang Rogelio na isang mangkukulam, siya pa ang palihim na kumukontra ng sumpa. Yun nga lang, naapektuhan pa rin ang pisikal na anyo ni Tupi. Walang ideya ang binata kung nasaan ang katawan ni Mang Rogelio. Nang mahimasmasan ay hindi na ito nakita. Si Nanay Lolita na lamang ang nakita. Nililigpit ang mga ebidensyang magtuturo sa kanila. Nagmamadali sa pag-alis pagkatapos. Lumipas ang panahon. Naunawaan ni Tupi ang ginawa ng ina. Isa siyang mangkukulam. Subalit tumatanggap lamang ng kliyente na merong mabigat na dahilan. Kamakailan lang din ito sinimulan. Matapos mapagtantong mamamatay sa gutom kung hindi kakayod. Sa malimang paraan, pero ngayon ay naayos ang buhay nila. Hindi nga lang sinama sa plano ang ama na hanggang sa ngayon, pag-iinom at pakikipagbasag ulo ang inaatupag. Para naman sa kaalaman ni Tupi sa kulam, tuluyang nahinto dahil sa pangontra ni Nanay Lolita. Hindi siya kumalaban dahil sa puntong ito. Unti-unting umayos ang relasyon nilang dalawa. Hindi na ninais pang gumawa ng bagay na makakapaglayo sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin makakalimutan ng binata ang natutunan. Kabisadong-kabisado pa rin ang proseso. Subalit hindi na balak pang gamitin muli. Sapat ang dahilan ng naging karanasan para mapagtanto ang epekto ng kulam. Masama. Masamang masama na kung mali ang pagkakaunawa sa sitwasyon, maging mahal mo sa buhay, maaaring maapektuhan. Maging ang mahal mo sa buhay, maaari mong mapatay ng dahil sa kulam. Naospital yung mangkukulam matapos magsuot ng kabayan natin ng Marahuyo bracelet. Sobrang bilis ng epekto ng Marahuyo sa kabayan natin kasi matagal na daw silang ginagambala ng mangkukulam na yun. So makto pagsuot, nagrebuelta kaagad yung gamit. Na-hospital yung mangkukulam. Isa yan sa pinaka-trending na patotoo ng Marahuyo bracelets natin, kabayan. Marami pa yan. Marami tayong kabayan na natulungan. Payapa na yung pagtulog nila sa gabi. Madalas kasi doon sila ginagambala. Nagigising ng alanganing oras, may mga nakikitang shadows, anino. Yung iba meron pang pangangati. Matapos masuot yung Marahuyo, nawala lahat yon, kabayan. Kasi ang Marahuyo natin depende sa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Lagi nyo rin tatandaan, mga kabayan, ang nagpatrend sa Marahuyo, rebuelta or sumbalik. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung interesado ka sa Marahuyo, kabayan, check mo yung yellow basket sa baba or visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.